Nagbabagal sila kasi ayan, sa kabilang linya, ayan kung makikita nyo 5000 odometer. Ito yung mga issue na meron dito sa motor na to mga amigo. Siyempre sound check din natin. Kay Odo, ito na yung ano niya, tunog ng makina. Hindi naman siya totally tip-toe. Yan, kaya ko naman siyang i-ano talaga, maniobra. O na total cable tsaka itong clutch cable. Pagkasama yun sa isang ano, plastic. Up, yeah. Turn on tip. Vlogger pa kayo? Up. What's up mga amigo? Right! Yun o mga amigo, kamusta kayo? Kamusta ang araw nyo? It's me again, Kamoting Noy your screen! Pasuri, yung kanyang ano, utot. Yan mga amigo, makapansin nyo, meron akong gasa no? Share ko lang sa inyo mga amigo, makagat kasi ako ng aso. Actually, kakagaling ko lang sa ano, sa Animal Bite Center na Marilao. Ayun nga, dahil nga nakagat ako ng tuta, nagpaturo ako ng Eri. Actually, second dose ko na anti-rabies. Ngayon lang ako tinurukan ng Eri. Sa unang ano, turo ko, hindi ako nagpaturok ng Eri kasi medyo mahal. Hindi kaya ng budget eh, 2.5. Sayang din yun, pang ano rin yun eh, pang pyesa. Yung sa akin kasi tuta eh, medyo delicate. Kasi alam niyo naman pag tuta yung rabies niya mas ano, mas high compare sa basta yun. Anyway mga amigo, punta na tayo dun sa ating main content talaga. Gawa na lang siguro ako ng content na regarding dito sa pagkagat sa akin, kung ano yung mga dapat gawin no, para maiwasan nyo ang pagkalat ng rabies. Yung sa akin kasi ginawa ko, ni-running water ko, nilalagay ko ng safeguard. Meron akong idea kung paano yung ano, first aid no, kapag nakagat tayo ng aso or anumang alaga nating hayop no. Dito sa Marilao mga amigo, ayan, kung mapapansin nyo, tulay na to. Ayan o, may mga kung dyan eh, lubak na maliliit na hindi mo makikita or hindi mo mapapansin. Kung dadaan ka dito na hindi ka pamilyar sa lugar, maraming lubak dito na maso-surprise ka. Ayan, tulad niyan, akala nyo yung truck na yan mabagal, pero hindi po, nagbabagal sila kasi ayan, sa kabilang linya, ayan, kung makikita nyo, yung lubak ng mga amigo, napaka-skin malalim. Malapit sa aksidente eh, mga ganyang lubak eh. Ayan, nag-hazard na nga yung ibang sasakyan eh, dahil dyan. Ayan o, makikita nyo, napakalalim mga amigo. Kung sa kabilang lane ka, mapapahinto ka at mababagal ka talaga. Ayan o, dami pa o. Yung mga lubak na yan mga amigo, no? Kaya ko siya sinama dito sa content na to. Kasi yan yung nagpo-post ng mga pagsira ng ating shock, ball race. Yan, hindi lang pala lubak yung mayroon dito mga amigo, pati itong tubig. Tingnan nyo naman, napaka-init. Summer na summer. Kung makikita nyo, bahaba rin no. Yung pinakaayaw ko dito sa lugar na to eh. Wala namang karga, kailangan ganun. Hinto muna ako dito mga amigo no, kasi naglalagay ako ng gloves. Medyo mainit, hindi kaya ng ano ko. Sumasakit yung ano ko, yung ito nga, iri ko pagka pagtamaan ng araw. Ayun ako. Anyway, nga 50,000 odometer na pala itong motor ko. And sa 50,000 odometer, ito yung mga issue na meron dito sa motor na ito mga amigo. Sa kanyang tornilyo, which is plastic na tornilyo at ang tawag doon, tatanggal dito yung lock niya. Yan yung pinakaunang nasira sa motor ko. Hayaan ko na lang, i-discarte ko na lang dito mga amigo. Lalagyan ko to ng double-sided tape para pag tinanggal ko to, lagay na lang ulit no? Kaysa naman lagyan ko pa siya ng tornilyo no? Yung kasing ginagawa ng iba, nilalagyan pa dito ng tornilyo. Eh, pag nagbuklas tayo, medyo hassle pa siya. Mga bearings mga amigo no? Sa kabilaang side neto, yan, side neto, eh, scratch na to, eh, dulot to ng, yung hita ng back ride natin dito, eh, yan yung cause niya. Kasi nga, matte siya. Kaya ayun, prone talaga siya sa gasgas. Naka-issue ko dito sa kadena kasi mabilis lumuwag and then maingay. Minentain mo naman yung paglagay mo ng ano, lubricant, chain lube no, na nilalagay sa kadena. Common na nilalagay mga amigo. Hindi naman siya gano'ng maingay kaso di siya nagtatagal eh. 1 week pa lang mag-iingay na ulit siya. Ito, 50,115 yung ating odometer mga amigo. Congratulations sa atin kasi doon nakarating na tayo sa 50,000 odometer. Hindi naman ako pinahiya ng motor ko. Magti 3 years na rin tong motor ko mga amigo. All goods talaga siya. Solid na solid talaga tong Sniper mga amigo. Sticker pala na yan mga amigo. Kakakabit ko lang yan yan. Yung sinasabi ko sa inyo na pansamantala na
ayan na sticker naman sa tignan, parang bumagay naman dun sa sticker ng ano natin, mga fairings, no? Nabili ko lang yan sa Lazada mga amigo, no? And lalagay ko lang sa description kung may magtanong man, isasend ko na lang sa inyo yung link kung saan ko nabili. Total cable, no? May nagtanong pala sa atin mga amigo, kailangan na daw ba dapat magpalit ng total cable pagkabili pa lang? Well mga amigo, nasa sa inyo yan. Pero ang sinasabi ko kasi sa inyo, hindi nagtatagal yung stock na total cable ni Sniper 155. Kasi sa bakal umaano yun eh, sa bakal sumasagi. May tendency talaga na mabilis maputol. Kumbaga parang major issue para sa akin eh. Dapat ayusin natin ni Yamaha yung ganyang issue, no? Ayaw maniwala na iba. Eh, nasa sa inyo naman na yan mga amigo. Basta ako, sinasabi ko sa inyo, based on my experience, no? Magpalit na kayo habang maaga pa. Nakabili pa lang ng motor. Mas mabuting magpalit na kayo mga amigo. Kasi ako nagsasabi sa inyo, experience ko na eh, na maputulan. Buti na lang, naputulan ako sa may shop na. Buti na lang, andun ako sa motor shop ng Motodoctor. Kung wala, baka sa EDSA pa ako, ano nun, mapuputulan. Kasi sa EDSA labas ko nun eh. So, swerte pa rin ako, di ba? Kasi sa EDSA, alam nyo naman, obstruction ng mga ganun, di ba? Instead na unawain tayo, eh, wala tayong magagawa. Batas trapiko ng Pilipinas. Yun nga, tulad nga ng sinabi ko kanina, bakit ko pinasok sa content na to yung mga lubak. Eh, tulad neto, lubak na daan. Para mukha ko. Eh, mga amigo, yung ball race ko nga, dahil nga sa lubak na daan dito sa Bulacan, yung ball race ko, ang dinadali, ay no, mga lubak ko. Ay, sa pagkagawa eh. Hindi naman sa reklamo ako ha, pero hindi ko alam bakit ba gawin ganyan yung quality ng pagkagawa dito sa mga highway ng Pilipinas. Hindi lang naman Bulacan yung may issue na ganito eh. Ayun, lubak ko. Maraming lugar sa atin dito sa Pilipinas na yung lubak talaga i-encounter talaga natin mga amigo, no? Dahil sa lubak eh nasira yung ball race ko, kaya pinasok ko yung mga lubak na yan sa content natin. Kasama na rin yung shock ng ating motor. Yung front shock ko, wala naman talaga akong balak magpa-repack na ito kung hindi lang talaga nadali ng ng mga lubak eh. So in-advise kasi sa akin ng aking mekaniko na ipa-repack na lang natin ito kaysa maunahan pa tayo ng pagkasira and baka mas mapagastos pa tayo. Hindi ko pa pala napatune up to mga amigo. Pa-FI cleaning hindi rin. Di ba sinasabi ko sa inyo pagdating ng pagpatak ng 50,000 magpa-FI cleaning na ako, pero hindi pa rin ngayon. Conflict talaga ako ngayon, sobrang busy ko. Paniwala ko yung sinasabi ng mekaniko sa kasa na hanggat wala pang nararamdaman yung motor mo or what na hangina na yung hatak or iba na yung performance niya, malayo-malayo na talaga siya sa normal na performance ng ating motor. Kahit di naman talaga natin sundin yung nasa manual, basta tamang change oil. Sa akin fuel filter, hindi pa ako nagpalit. Performance niya hanggang ngayon okay pa naman mga amigo, solid na solid pa rin kahit meron ng ABS na dumating. Ating disc, ayan, ito yung isa sa mga sa 50k odo niya, yung disc natin nadali na, or in short, ayan, na siya, may tama na siya. 50k odo, syempre sound check din natin. 50k odo, ito na yung niya, tunog ng makina. Ayun, may nagbabibrate mga amiga sa likod. Kung maririnig nyo. Ayun eh. Hindi ko alam kung naririnig sa camera, pero nagbabibrate sa likod eh. Ayun. Doon yun mga amigo sa plaka. Sa plate number natin yan. And huwag kayong mapraning dyan kasi normal lang yan. May vibrate sa likod. All goods pa rin naman. 50k odo. Napaka solid ng performance niya hanggang ngayon. Battery ng remote pala. Ayun, napalitan ko na siya. 1 year and 7 months no, nung pinalitan ko yung remote, yung battery ng remote ko. And mura lang naman mga amigo, 100 pesos lang. Kaya mga amba kung keyless yung motor nyo or yun yung pinili nyo, mas okay sa akin yung keyless, sa totoo lang. Huwag kayong matakot or huwag kayong maniwala sa sinasabi na iba nasirain yung keyless. Hindi po totoo yun mga amigo. Ito yung patunay na yung keyless na motor matibay naman talaga. Performance niya sa loob ng 50k odo, all goods pa rin naman. Ayan, susubukan natin, segunda tayo. Narinig niyo yung mga amigo yung niya, brum brum brum. So inaabot ng 7,000 RPM. Medyo masisira kasi yung natin nun, clutch lining. Speaking of clutch lining, no, yung next content natin, yung clutch lining mga amigo. So sa akin, nangamoy na siya, nasunog. As in, sunog na talaga siguro to. Pero hindi ko pa siya pinapapalitan kasi okay pa naman yung power niya, performance niya. Pero sa tingin ko may tama na rin to. Kaya yun yung next content natin, and then ito yung papapalitan ko na rin. Wala naman akong dapat i-share sa inyo sa loob ng 50k odo. Kwentuhan lang talaga, update lang sa inyo, no,
na huwag kayong mangamba. Kung pangarap nyo yung motor na yan, mas alagaan nyo, mas ingatan nyo. Sa akin, pangarap ko itong motor ko na to, kaya nung sa akin na siya, sinabi ko, pinaka ko sarili ko na nga, iingatan ko itong motor ko. Kasi may mga times na parang tinatamad akong dalhin siya, parang alam mo yun, nagsasawa ako, pero binabalik-balikan ko nung pinapangarap ko pa lang yung motor na to. Doon ko na-realize na itong motor na to pinapangarap lang din pala ng mga tao ngayon, mga ibang kabataan ngayon, katulad ko lang din noon, nangangarap na mag-sniper. Kwentuhan lang tayo mga amigo sa comment section kung may mga ibang katanungan tayo. Ito na to, gago, tika na ako dun, baliw ata yun no. Switch no, all goods pa rin naman mga amigo. Wala naman akong dapat ipangamba sa wirings ko, kasi hindi naman ako nagpakat dyan. Kung sabihin ng mga pakat mga amigo, yung mga MDL no, yung mga kailangan na ikat na mga wire para nga doon sa mini driving light no, wala naman tayong ganun. Kontento na ako sa lights na ito, headlight nya, sa parking light nya, sa high beam nya. Overheating, 50k odo nya. Isang beses ko pala na-encounter yun, yung blink yung kanyang temperature indicator, pero saglit lang yun nung time na yun kasi break-in period pa lang nung motor ko. Kaya nung pagbalik ko sa casa, pinapalitan ko na ng ng coolant. Kasi yung stock na coolant na ito is kulay pink. Ngayon, yung pinalit ko is Yamalog na, yung kulay blue na. Yun pa rin yun, yung nakasalpak dito or yung ginagamit ko. Meron pang laman yung yung binili ko sa casa noon. Nire-refill ko na lang. 3 beses ko pa lang nirefilan to mga amigo yung sa akin. Battery niya sa motor, healthy pa rin siya mga amigo. 50k odo na siya, pero wala akong na-experience or na-encounter na anuman sa kanyang battery. Kasi nga hindi nga ako nagpalagay ng mga cheche boreche na mga mini driving light. Pero hindi ako against doon mga amigo. Ayaw ko lang ng ganun kasi nakakasira talaga siya ng battery. Wirings din natin, baka madali pa. Yun yung iniwasan ko sa mini driving light sa iba pang mga accessories na related sa ating wirings. And kaya until now yung battery health na ito is healthy pa rin. Yung nag-average pa rin siya ng 14 and 13. Ayun, yun na yung niya, standard niya. Kung siya nung binili ko, ganun pa rin until now yung battery voltage niya. So all goods, di ba? Solid pa rin talaga. And sulit na sulit. Sniper yan Air filter, ayun, napalitan ko na siya. 37,000 odometer yata nung pinalitan ko na tong air filter niya. Pera na lang sa aking fuel filter talaga, na mas importante nga ata yun. Pero yun nga, basta yun yung mga intake na kailangan natin palitan Ay, yung height ko pala, baka may magtanong na naman, yung height ko po is 5'4", mga amigo. Ayan, titignan natin dito, hinto tayo. Ayan, tignan natin dito sa talaga. Ayan, ito po yung aking tiptoe. Ayan, hindi naman siya totally tiptoe. Ayan, kaya ko naman siyang talaga, maniobra yung mga pa ko. Ayan, kaya ko siya. Kapag may angkas naman ako, medyo bumababa na siya. Kasi may bigat na rin tong aking likod na may top box tayo. Yan. Tapos yung aking rear shock, mga amigo, mapapansin nyo, hindi naman siya super tiptoe na. No? And, yan. Sa aking rear shock kasi mga amigo, lang din yan, standard or stock lang din yung height niyan. Kung yung height nung stock natin na rear shock, ganun din yung sa RCV na binili ko. Clutch cable, hindi pa pala napalitan to. Actually mga amigo, yung clutch cable ko, RCV din dapat to. Meron ako dun sa bahay, which is siya, package yung binili ko na total cable tsaka itong clutch cable. Magkasama yun sa isang plastic na RCV Ultra total cable yung ko dun binili ko nun. And may kasama na siyang clutch cable. Sinusulit ko lang tong stock. Mahalaga meron akong dun, reserva na RCV. All goods pa rin naman tong aking clutch cable na stock. Wala pa namang indication na may siya, lamat napapakiramdaman mo naman yan kailangan mo lang pakiramdaman kung dapat na siyang palitan. Yun lang naman, share ko sa inyo mga amigo. 50k odometer na yung motor ko. Maraming salamat sa mga lahat ng amigo natin na laging sumusubaybay sa mga updates natin na regarding dito sa motor ko. God bless you all mga amigo. Mabuhay kayong lahat. May checkpoint pang ata. May LTO men. May LTO. Hindi naman tayo dapat kabahan kasi complete gears naman tayo. Meron naman tayong lisensya tsaka rehistro. Kapya. Turn on jeep. Vlogger pa kayo?
Opo, Chip. Hindi naman ano, Chip, yung... May papeles ka? Opo, Chip, meron. Ano yung motor yan? Opo, Chip. Kapit yung araw eh. Nga, Chip. Eh, salamat, Chip. Ang galing! Ang galing! Ay, dito ka naman. Thank you, Chip. Ayan yung mga amigo, no. Itatanong ka sana kay Chip, no, yung ano, bakit yung iba kinakabahan kapag may checkpoint. Na-checkpoint na naman tayo. Nagamit na naman yung lisensya natin. Yung pinakagusto kong moment, no, na nakaka-proud na bilang isang professional driver na merong lisensya nga. Parang sarap sa feeling pag na-checkpoint ka tapos kompleto yung rehistro mo, no, ipipresent mo sa mga pulis tulad nga ng kanina. Eh, masarap sa feeling mga amigo. Wala ka naman dapat ikakatakutan, no? Wala ka namang nilabad sa checkpoint. Hey, Sniper 150 version 2. Busy na tayo, syempre. Once again, this is Kamoting Maypi na lagi nagpapaalala sa inyo na huwag na kalimutang laging hug, ride safe, peace out, kabuti. You are always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within us. Never ever change. I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack, and you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight, so pack your bags and hold on tight, 'cause we're taking off. Pack map here, track is in